Hello everyone. So magandang araw sa ating lahat. So for today, what we will be trying to do is to make a research outline. So ang gagawin natin, two parts yung gagawin natin, ano? Number one is susubukan natin gumawa ng isang research outline na traditional. And yung isa naman, gagawa tayo ng isang research outline na gagamitan natin ng the help of technology, specifically AI. So, yung AI kasi, dalawa yan, ano? Kasi madaming sasabi, ala, hindi naman marunong tong AI na to. Ala, ang pangit naman ng sinasabi ng AI. Bakit ganon? Kasi, hindi natin alam kung ano yung kailangan nating ilagay na prompt. So, yun yung pag-uusapan natin dito. Number one, yung paano yung maglagay ng magandang prompt. Number two, paano i-analyze. Hindi basta-basta na pagka sinabi na ni ChatGPT, for example, yun na mismo yung i-copy paste mo. Dapat doon i-analyze mo pa rin siya. Hindi basta-basta kung ano yung sinabi, yun na yung ka-copy paste mo. So, let's start our discussion, no? Subukan muna natin gumawa ng isang research article using yung traditional type. So, for example, ano ba magandang topic? So, for example, we want to know about yung topic ng political dynasties. So, political dynasties. Sige. Ngayon, dynasties. Question. Pagka pinag-uusapan natin yung political dynasties, ano yung gusto nating malaman? So, number one, kailangan nating makita yung malaman kung anong klaseng research yung gagawin natin. Qualitative ba to? Quantitative? Or mixed method? So, it all starts with a research question. So, question, when you talk about political dynasties, ano yung gusto mong malaman? So, yun yung main issue. Ano yung gusto nating malaman tungkol sa political dynasties? For example, we want to know how many political dynasties are there in Nueva Ecija? Question, kaya ba na natin gawin yung Nueva Ecija? Kasama ba dyan yung barangay? Ano ba yung kasama pagka sinabi nating Nueva Ecija? Ano-ano ba yung mga posisyon na tinatakbuhan? So, governor, board member, mayor, we forgot the vice governor, vice governor, board member, congressman, congressman or woman. May sabihin, hindi tayo hindi tayo gender sensitive, ano? Congressman, congresswoman, mayor, vice mayors, and the councilors. So for example yan yung mga gusto natin tignan. Pwede nating hindi na isama yung barangay level. Pwede lang natin tignan yung part na yan. So, kung ang gusto natin makita yan sa buong Nueva Ecija. Kung buong Nueva Ecija, kaya na ba? At saka, ang question ay, paano natin i-define yung dynasty? Madami kasing klase ng dynasty. Meron tayong tinatawag na Tick and Tin dynasty. So, ano yung Tick dynasty? Yan yung sabay-sabay sila na nanunungkulan. Sino ba maganda example dyan? Ayoko na lang magsabi. Ayoko magsabi ng mga example. Tignan nyo na lang. Yun yung mga magandang i-research eh. Mga tignan ninyo. Para makapag-research kayo. Sino yung mga sabay-sabay na magkakapilido, magkakamag-anak na nasa tungkulin. And yung Tin Dynasty naman, sila yung mga sunod-sunod. For example, ako muna, yung mayor, walang ibang mayor na nandito, ako lang. Tapos susunod ay yung aking asawa. Pagkatapos ng aking asawa, yung anak ko. So sunod-sunod siya, hindi siya sabay-sabay. Okay? Ngayon, ang question dyan, nalaman natin kung anong klase, Tick or Tin Dynasty, ano yung second question natin? Magiging second question natin dyan ay kung anong level of affinity or consanguinity. Affinity or
consanguinity. Tapos kung anong level, kung second degree up to third degree or first degree lang. So, yun yung mga kailangan nating i-specify. For example, nakagawa na tayo ng sarili natin. Ang magiging research question for example natin ay how many political dynasties are there in Nueva Ecija in terms of, for example, gusto na natin malaman is first degree affinity slash consanguinity, focusing on, for example, gusto natin tignan lang yung sabay-sabay. Or wag na nating tignan. Ang gusto natin malaman lang kung sino yung mga tick and ting yung titignan natin. Ngayon, pagka nakita na natin yan, yung, kasi first degree yung hanapin natin, ano? First degree. Ngayon, nahanap na natin yung research question natin. We will try now to make a an outline. So, paano gumawa guys ng outline? Ayan yung medyo komplikado, no? Paano gagawin agad ng outline yan? Ang dami pa natin kailangang isipin. So, mahirap gumawa guys ng outline kung hindi pa tayo nakakapagbasa. Ngayon, kailangan muna nating magbasa. Kailangan muna nating mag-aral. Pero bago 'yon, bago natin subukan mag-aral, maglagay muna tayo ng gumawa muna tayo, subukan muna nating gumawa. For example, introduction. Introduction. Pag gagawa ka, kailangan meron kang letter A. Ano ibig sabihin ng letter A? Kasi introduction, panimula yan. Introduction, yan yung ina-establish mo yung research gap. Ano ibig sabihin natin when we are trying to establish a research gap? Tinitignan natin ano pa yung kulang doon sa literature. 'Di ba? Nakapagbasa na tayo ng marami, for example. Or ano yung kailangan nating hanapin? So ngayon, inilalagay na natin dito kung ano yung tinatawag nating research gap. Ibig sabihin kung ano yung kulang pa na pwede nating pag-aralan. So for example, introduction natin, kailangan do sa letter A natin, that is the first paragraph. Ano yung ilalagay natin sa first paragraph? Pwede natin ilagay dyan yung sa brief history, brief political history. Political history, doble, history of the Philippines, for example. Pero brief lang. Ano yung pa-focus natin dyan? Focus only on, ano ba maganda dito? Focus only on, mm, pre-colonial. Pre-colonial, for example. Pre-colonial to colonial. After nyan, nakalagay na tayo ng brief political history, pwedeng A and B yan. Pwede natin yung pre-colonial, yung A. Yung B natin naman, yung colonial. Pwede natin gawin ganon. So, letter B natin, colonial. Tapos yung letter C natin, ay pwede nating tignan naman yung perspective ng political dynasty. Oh, political dynasty in the Philippines. So, ang question dito, general only. Ano ibig sabihin ng general? We are just contextualizing na ito yung political dynasty in the Philippines. So, anong kasama sa letter C? Definition. Kasama natin dyan yung definition of all dynasty. And pwede nating nilagay lang letter E, issues. So, nakakalimang paragraph na tayo, guys. Nakakalimang paragraph na tayo, wala pa rin tayo dun sa focus nating Nueva Ecija. Now, pwede nating maglagay dyan, F. Ano yung ilalagay natin sa F? Pwede nating lagyan ng dun na sa focus natin. Ngayon, meron tayong issue sa, ano ba yung mga pwedeng issues sa political dynasty? So, issues ay, number one, corruption. Ano pa? Number two, yung
limited participation. Number three, monopoly of power. Di ba? Ibig sabihin, parang sila na lang ba yung magaling? Sila na lang ba yung merong kapangyarihan dun sa ah, isang sa isang lugar? And papasok na din yung tinatawag nating clientelist politics. Ano yung ibig sabihin natin clientelist politics? Yung patron-client relationship. Ano yung patron-client relationship? I'll scratch your back, you'll scratch mine. Ano ibig sabihin nun? Oh, kakamutin ko yung likod mo, pero kakamutin mo din yung likod ko. Para siyang mutual agreement, mutualism, na both parties ay nakikinabang. Ang problema, sino mas nakikinabang? Yung makapangyarihan o yung mas hindi makapangyarihan? For example, yung magsasaka at saka yung may-ari ng lupa, sino mas makapangyarihan doon? Yung magsasaka ba o yung may-ari ng lupa? For example, magkakamutan sila ng likod, sinong yung magsasaka, 10 daliri yung gagamitin niya pangkamot. Ngayon, yung yung may-ari ng lupa, ilang daliri gagamitin niya? Ay, ewan ko, baka 1 daliri lang gagamitin nun. So, ngayon, nilalagay na natin dyan yung mga issues na pwede nating ipasok. Then, we will now focus on Nueva Ecija. Isipin mo, nasa introduction pa lang tayo ha. So, Nueva Ecija, issue. O, ngayon, ano yung Nueva Ecija issue? Kung merong political dynasty, pero for sure, imposibleng walang political dynasty dito. Lahat ay imposibleng talagang merong political dynasty dito sa Nueva Ecija. So, letter G ngayon, ano na yung titignan natin? Ay, ngayon, dito na yung tinatawag natin objective of the study. So, pwede natin ilagay dito, this study tries will endeavors to understand and analyze the political dynasties in Nueva Ecija. Oh. Kasi ang titignan lang naman natin dito kung ilan yung merong ilan lang naman yung political dynasties, ano? Parang yun yung general question natin. Ngayon, nakapag-establish na tayo ng introduction natin, papasok na tayo sa methodology. Question, nung klaseng methodology gagamitin natin dyan? Ay, men, methodology, ayan. Pag gumagawa kasi ako guys ng methodology, meron akong tinatawag kong formula. Ano yung formula ko? Lagi yan merong research design, research research design. Pagka nalagay ko na yung research design ko, research lokal, research, okay na yan. Research design, research lokal, data gathering, data analysis, ethical considerations. Yan. Tapos ano pa ba yung nalagay ko dito? Isa. Ayan, actually kasi yan, depende yan sa journal, ano? Depende yan sa journal na pagsasabitan natin or kung saan natin siya ilalagay. Pero mostly, ganyan ang nilalaman yan. Research design, research local, data gathering. Ay, nilalagyan ko lang ng ganyan para at least alam na natin kung paano yung gagawin natin, guys. Doon sa klase ng study na i-analyze natin. So, when we already have that, mag magfo-focus na tayo ngayon doon sa specifics. Ngayon, pag sinabing research design, ano ba yung research design? Is this quali, quanti, or mix? So, yan. Pagka nalaman na natin, okay na yon. Kasi yan materials and methods yan methodology. So, data gathering, ito pala, data gathering or tinatawag din yan, data collection. Makalimutan ko. Yan, data collection. So, paano natin i-gather yung data?
Tapos ngayon, once we already have that, research local, alam naman natin to. Where? Ito sa research design, pwede din natin lagyan to ng mga framework, framework or theory. Ano yung mga framework or theory na yan? Yan yung tinatawag na conceptual framework. Yan yung may mga box-box na kung paano yung dependent at saka yung independent variable ay nagkakaroon ng intersections. Ano ibig sabihin natin ng intersections? Kung paano yung nag-a-affect. Paano nakaka-affect yung dependent, yung independent sa dependent variable. Yung interchange nilang dalawa. Ngayon, once we already have that, pupunta na tayo dito sa ito research local. Madali lang naman yan. Saan yung lugar? ah, at saka bakit, where, and why. Dito sa research local kasi guys, hindi lang siya basta-basta, okay, dito natin gusto sa barangay na, dito, gusto natin dito sa Nueva Ecija. Ba dito sa Nueva Ecija? Ano ba meron dito sa Nueva Ecija? Yun yung mga kailangan nating i-justify. Why? Needs to justify. Need to justify ba na yan? Need to justify. Kailangan natin i-justify kung bakit dyan natin gagawin yung study natin. Okay? Nagagets ba? Naintindihan? Minsan kasi din dito, pwede din tayo magdagdag sa data gathering or data collection. Pwede natin idagdag dyan yung sampling. Pero for the sake of this pinag-aaralan natin, maglagay na lang tayo dito sampling. Yan, sampling procedure. Hmm. Ngayon meron tayong sampling procedure. Anong klase ba yan? Purposive, purposive sampling, simple random sampling, anong quota sampling. Pero most probably, ito ay magiging total enumeration, enumeration of all the cities and municipalities. Question, kaya ba to? Medyo mahirap to kung cities and municipalities. Pero kung gusto naman natin, pwede tayo mag-focus lang sa city lang. O pwede tayo mag-focus lang sa municipality lang. Kung gusto pa natin paliitin, pwedeng pasukin lang natin sa first class municipality lang. O kaya sa highly urbanized city lang. Ang problema, wala namang highly urbanized city dito. Walang highly urbanized city dito sa Nueva Ecija, no? Tapos dito sa data gathering, data collection, with the word itself, how will you collect the data? Question, paano yung mga collection na to? Ikaw ba ay gagamit ng interview? Mag-interview ka ba? Ikaw ba ay mag FGD or focus group discussion? Ibig sabihin, madami kayo, mag-uusap-usap kayo. Or ikaw ba ay gagawa ng survey? Or ikaw ba ay gagawa ng document, document study? Or ikaw ba ay magagawa ng participant observation? Ibig sabihin, mag-observe ka, i-observe mo kung paano or ikaw ay gagawa ng isang case study. Ngayon, sa data analysis, anong klase? Yung with the word analysis, anong klaseng analysis yung gagawin mo? So, yan ba ay thematic analysis? Ibig sabihin, maglalagay ka ng mga themes, maglalagay ka ng mga, doon sa nakuha mong data, i-categorize mo siya as themes. Gagawa ka ba ng content analysis? Or gagawa ka ba ng document analysis? Or case study analysis? Most probably, ito, case study analysis to dahil ang gusto nating malaman is isa yung kaso ng political dynasty dito sa Nueva Ecija.
in terms of the first degree affinity or consanguinity. And lastly, ethical considerations. Madali lang naman yung ethical considerations. Ngayon, nandito na tayo sa chapter 3, results. And results lang muna tayo. Huwag nating pagsamahin yung results and discussion. Pag sinabi nating results, ano ang kasama sa results? Medyo nagiging problematic na to, ano? Mamaya, titignan natin yung medyo madaling part. Pagka nag-results tayo, first of all, titignan natin dyan yung socio-demographic profile. Ang titignan natin sa socio-demographic profile of each elected officials in Nueva Ecija. Ang lawak kasi talaga eh, no? Pero pinapakita lang naman natin. I'm just showing you guys kung paano gumawa ng mano-mano. Mano-mano na tawag dito, outline, research outline. Pagka nakuha natin yung social demographic profile, titingnan na natin yung ah, data in graph or table of municipalities lang muna. Municipalities with tawag dito, with political dynasties. Okay na. Letter C naman, cities with political dynasties. Graph din. Graph, ilalagay din natin siya sa graph or table. Oh. Ngayon, kapag ka nagawa na natin yung graph or table na yan, papasok na tayo sa, ano pa ba yung pwede nating tignan dito? Ayun, kung ano ang pinakamataas ang case. Anong, ang, anong, ito, ngayon ko lang din kasi inisip to guys, ano? Talagang kasabay kung yung utak ko ngayon lang din gumagana. Ngayon ko lang din inisip tong topic na to. Anong bayan, anong municipality, municipality, municipality ang may pinakamataas ang case of political dynasty, ba? Tapos doon sa letter E naman, anong city ang may pinakamataas case? F, compare and contrast. Letter G, compare and contrast the data. G, how long are they monopolizing their province, either city slash municipality? Gaano na katagal nilang pinamumunuan na sila-sila lang na hindi napapalitan? 'Di ba? Ang ganda natin makikita natin yung mga data nito. And letter H, ito, ang dali lang to kasi secondary data lang to eh. Secondary data lang ang titignan natin dito. Letter H ay pag nakuha natin yung mga yan, pwede tayong na-compare and contrast natin yung data. Kano katagal nilang pinamumunuan. Nakita na natin yung may pinakamarami. Oh, okay na yun. Sige, okay na yan. Dito tayo sa number 4, discussion. Papasok na dyan yung implications of the study. Pagka letter B natin na to, theory that can explain this phenomenon.
What would we do? Oh, pag nagawa mo na yung discussion, kailangan dito puro to mga sources, implications of the study. Use various sources to support your claim. For example, ang sinasabi mo, kasi yun lang yung sila yung laging pinipili dahil sila yung magagaling at laging may nagagawa doon sa barangay nila o sa bayan nila pala, sa bayan nila o sa syudad nila. Ano ba yung sinasabi ng data? Mayroon ba sinasabi yung data na ganon? O, what could we do? Tapos, pwede pa natin lagyan dyan, uh, is this phenomenon contribute more beneficial or more detrimental? Tapos, conclusion, five, conclusion. Again, yung conclusion natin, maglalagay ka ulit ng 1, 2, 3, 4. Kung anong nakaparagraph ulit yan, kung paano natin gagawin. And lastly, syempre hindi pa naman tayo makapag-conclude eh. Wala pa naman tayo nagagawa eh. Recommendations. Pwede naman magkasama yung recommendations and conclusions, pero okay lang yan. Ngayon, nakagawa na tayo ng research outline natin. Based on this, medyo matagal ano, pasensya na kayo, ano. At least nakagawa na tayo ng ating research question. Ay, research question. Ang ating tinatawag na mm, outline, research outline. In the next video, susubukan natin ngayon gumawa ng research outline using the technology. Same yung gagamitin natin, ano? May basal lang tayo dito. Susubukan lang natin. Medyo mahaba na din kasi yung video ko kaya I will cut it here. And I hope you learn something about how to make. Ito mano-mano ha. Talagang kung ano yung pumasok sa isip ko right now, yun yung ginawa natin ngayon. Talagang itong nagawa natin na to guys is talagang wala lang yan. Talagang ito lang. Wala siyang kung ano man. Okay? So with that guys, I hope you learn something ngayon dito. After this, ibibigay ko yung paggamit naman ng AI. Thank you. Thank you, thank you, thank you.